Bagamat tayo ay may kanya-kanyang pamilya, tayong lahat ng mga binyagan ay bahagi ng malaking espiritual na pamilya ng Diyos na ang tanging nagbubuklod ay ang pagtalima at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Tumayo sila sa labas ng bahay at ipinatawag siya. Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" tanong naman ni Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang aking mga kapatid at aking ina." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay family. Mga kapatid, napakahalaga ng pamilya. Sa pamilya doon tayo lumalago. Sa pamilya doon tayo nagkakaroon ng mga kinakailangan natin upang maitaguyod ang buhay. Physically, emotionally, mentally, spiritually. Napakahalaga ng pamilya sa buhay natin. At napakahalaga na ang pamilya, ang bawat pamilya ay gumaganap sa kanyang tungkulin. We have a biological family. Tayong mga Pilipino, meron pa nga tayong mga extended families. Yung ating best friend, nagiging part ng ating family. Yung ating mga kaibigan minsan ay talagang bahagi na ng ating pamilya. Ako rin bilang pare. Nung ako'y maging pare, lumawak yung aking pamilya. And there are families na talagang malapit sa puso, no? At ako'y itinuring na kanilang kapamilya rin. And I know na marami sa inyo ang itinuturing ang mga pari na bahagi ng pamilya. And thank you so much po dahil kami mga pari ay inyong kinukupkup bilang bahagi ng inyong mga pamilya. Mga kapatid, binibigyan diin sa ating gospel ngayong araw na ito yung tinatawag na spiritual family. Si Jesus ay naparito. Siya ay naging bahagi ng pamilya ni Jose at Maria sa Nazareth. Kaya nga meron tayong tinatawag na Holy Family. But always remember na hindi natapos doon ang misyon ng ating Panginoong Jesus. Dahil yung kanyang pamilya sa Nazareth, kasama si Maria at Jose, ay nagpapakita lang sa atin para bang binibigyan tayo ng halimbawa ng binubuo na Jesus na isang mas malaking pamilya na tinatawag nating spiritual family, and that is the church. Na ang ating pakikibahagi sa spiritual na pamilya ni Jesus ay ang unang-una ang binyag, ang sakramento ng binyag na kung saan tayo ay nagiging incorporated into that family of Christ. At ngayong araw na ito, Jesus is transcending from His family with Mary and Joseph into that spiritual family. Habang siya nagtuturo sa kanyang mga alagad, dumating ang ating mahal na ina at ang kanyang mga pinsan, no? At hinahanap si Jesus. At sabi ng isang alagad, "Narito ang iyong ina at ang iyong mga pinsan." No? At sabi ng Panginoon, "Sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid?" Sabi niya, "Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga taong nakikinig at tumutupad ng aking mga salita, ng salita ng Diyos, ng kalooban ng Diyos." So that is our way, that is our means of affiliation, of our membership into the family of Jesus. Na tayong lahat ay nagiging ina at mga kapatid ni Jesus kapag tayo ay una nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. It is very important, my dear brothers and sisters, na tandaan natin na tayong lahat nagkakaroon ng kaganapan, nagkakaroon ng katuparan, yung pagiging bahagi ng pamilya ni Jesus dahil sa ating pakikinig at pagtupad sa kanyang kalooban, sa kanyang mga salita. Which means, kapag tayo nakikinig at nagsasabuhay, ibig sabihin,
binabago ni Jesus, no, ang buhay natin. If we are member of the family of Jesus, dapat ingatan natin yung pamilya na yun. Kung paano mong iniingatan ang pamilya mo, ang biological family mo, dapat ingatan din natin yung pamilya ni Jesus, ang pamilya ng Diyos, the spiritual family. At di ba, tayo, pinagmamalaki natin, lalong-lalo na yung mga kilalang pangalan kapag may apelyido ka. So, ito ay pamilya ni ganito, no? So, yung pangalan, no? Yung identity ng pamilya na yon ay ating iniingatan. Yung reputasyon ng pamilya ay ating iniingatan. Sana ganun din sa ating spiritual na pamilya. At sana sa pamilyang ito, tayo ay manorish. No? Tayo ay lumago, maranasan natin ang pagmamahalan, maranasan natin ang pagkakaisa, but always remember that in every family, every member has a distinct role. May kanya-kanya po tayong tungkulin, may kanya-kanya tayong gampanin sa loob ng pamilya. Ibig sabihin sa simbahan, ang pamilya ni Jesus, ang spiritual family of Jesus, all of us, every baptized, ay mayroong mahalagang tungkulin at gampanin. Sana at this point in your life, nakita mo na yung iyong distinct role, yung inyong gawain, yung iyong misyon sa pamilyang ito ni Jesus. At ito yung hilingin natin na maging maliwanag sa atin, maging malinaw sa atin kung ano ang ating gampanin at tungkulin sa pamilya ni Kristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po dahil kami ay yung ibinilang sa iyong pamilya sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Bigyan mo kami ng biyaya at grasya upang maisakatuparan at matupad namin, maisabuhay namin ang aming mahalagang tungkulin sa espiritual na pamilyang ito na tinatawag naming simbahan. Lahat pong ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito'y isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay. Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope.
Halina po at maglakbay, magdasal, at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.